Ayun. Kakainin din niya ng manok. Yan, kakainin ng manok yan. Pati ang dahon. Ang sunod namin na gagawin ay hahanap kami ng azula. Maglagay kami ng taniman ng azula para isa rin yan ng alternative para sa pagkain ng mga manok. High in nutrients yan ng azula. Meron daw katulad yan bro, aside sa azula meron daw duck, ano tawag nila, duckweeds. Saan ka dadaan? Ikot ka? Oo, ikot lang. Oh, sige. Ay, dyan. Oh, pwede rin. Yung ganyan lang ginagawa ni Kuya Rocky. Yan o, sinachop niya. Yan. Yan, pag pinakain niya sa manok, ubos yan mamaya. Ayun ang paborito nila. Yun na yun, oh. Magkakulang. Yan si Kuya Bro. Si Bro Rocky. Ang pugi namin kapatid. In Christ. Oh, Yan. okay na? Ba't ito lang handle? Kaya sabi ko, lagyan ng handle to. Dito? Asula. Gagawa kami dito ng taniman ng asula. Adi dyan sa likod. Meron dyan. Dyan sa likod mayroon dyan. Pwede kami magtanim ng asula dyan. Yan, itsatsap yan ni Bro Roque. Yan. So instead na feeds yung ipakain sa kanila, yun na lang kakainin nila. Mas maganda pa, may high in nutrients. Halo, hindi naman ang feeds. Pero ito, pag wala talagang feeds, ito na pakain. Oo. Wala na pambili. Ayun, ayos na. Umiyak si Angel kanina. Walang tao, kumuha ko ng saging. Kumuha kami sa... Ito sila sa pagala-galain dyan sila. Hinati naman ito para sa Rhode Island Red. Yan. O, pinakain nila yon. O. Ito naman. Magandang hapon mga kabinder. Ipakita ko sa inyo ngayon ang bagong gawa namin na automatic incubator. Kung naalala nyo, nag-vlog ako ng egg turner tray kung paano gumawa ng egg turner tray frame. Ito na ngayon, on na ngayon yung heater. At pagdating mamaya ng 37.8, mamamatay siya. So, sorry kung hindi ko kayo na-vlog sa kung paano gawin ang automatic incubator. So, sa susunod, kung makagawa ako ng panibago, pakita ko sa inyo kung paano gawin. So, kung makikita nyo, ang temperature ay 37.3. Ito paakyat na siya.
at ating relative humidity ay 59.4. Ang relative humidity natin ay from 55% to 60%. So ito, pasok pa rin siya. So yung temperature natin ay nasa 37.4 na. Pagdating ng 37.8, ito ay automatic na mamamatay. Ayun, ito na yung egg turner tray na ginawa ko noon, na na-vlog ko sa inyo. Kaya kung naalala nyo, gumawa ko ng egg turner tray frame. So ito na ngayon, nakasalang na yung mga itlog. Minamadali namin kasi yung paggawa ng incubator dahil marami nang standby na mga itlog. So sayang kung tatagal siya at baka masisira lang. So binibilisan namin paggawa ng incubator, automatic incubator. Ito, pagdating ng 37.8, magsa-shut off ang heater. Yon. Ito ang palatandaan na gumagana ang ating heater. Then pagdating ng 37.8, indicator light ito mamamatay. Ibig sabihin namatay yung ating heater at blower. So ito na siya. Yon. Marami na kaming harvest na itlog at ang iba linagay muna sa egg tray at binalot ng papel para hindi mabulok. So punta tayo sa labas at tingnan natin kung ano ginagawa ni Bro Roque. Teka lang. Oo. Ano talaga pumasok? Hindi ka na makalabas dyan mamaya. Ang pa. Ayun. Talaga naman. Bahala na. Basta makasama akong boss ko. Ihihi din siya eh. May bunga pala yan doon bro. Doon oh. Ayun doon. Oo. Ito. Ayun. Kakainin din niya ng manok. Yan, kakainin ng manok yan. Pati ang dahon. Ako, nabali. Yun. Babalik na naman siya dyan. Oo. Buti nakalusot siya eh. Oo. Matumbahan ka. Ang talaga eh. Ang sunod namin na gagawin ay hahanap kami ng azula. Maglagay kami ng taniman ng azula. Para isa rin yan ng alternative para sa pagkain ng mga manok. High in nutrients yan eh.
na asula. Meron daw katulad yan bro. Aside sa asula, meron daw duck, ano tawag nila? Duckweeds. Saan ka dadaan? Ikot ka? Oo, ikot lang. Oh, sige. Ay, dyan. Oh, pwede rin. Ano konti? Diyan ko ilang ito. Para malapit. Oh, akyat ulit si Kuya Roque. Si Bro Roque, akyat ulit. Outside. Diba? Over the bakod. Yan mo lang yan sa bakod bro. Oo, iba. Over the bakod mo na lang siya. Doon, sa kabila. Yan oh. Sa kabila. Mamaya tingnan natin yung mga manok. Sila ay mga malulusog at nangingitlog na. Kaya nakapag-incubate tayo ng itlog dahil sa bilis ng kanilang pangingitlog. Bali, 2 tray na ngayon yung naipo namin. Aside sa 112 na ini-incubate namin. Kasi yung egg turner, ang capacity niya ay 56 eager. So dalawa siya. So i-times 2 na lang natin, maging 112. So kung mapisa lahat yan, purihin ng Diyos, makapag-sisiw tayo ng 112. So yan naman ang alagaan natin, padamihin na muna natin bago tayo magbenta ng itlog at manok. Bro, doon ka na lang dumaan bro. Oh, sige bro. Dito ako. Kasi Oh. pakakutin ko to doon. Oh, mauna lang ako bro. Sige. So balik na kami ni Bro Roque. Dito ako dadaan sa dinaanan namin kanina na masukal ang daan. Yan oh. Masukal ang daan. Saka meron pang itong dumidikit sa pantalon. Ito yan oh. Dumidikit sa pantalon yan eh. Buti nakabots kami oh, mayroon nang dumikit oh. Oh, mayroon nang dumikit. Ayan. Aalisin natin yan mamaya. Oh, nabutas yata yung bakod ah. Yan, pababa tayo. Ayun, nasa baba na tayo. Dito na tayo sa kalsada. Yun. Pabalik na ito sa main gate natin ng farm. So, antabayanan natin mamaya. Dito na tayo sa loob. Sa loob ng farm. Kung makikita ninyo, itong ginawa naming bubong noon ng shelter ng mga manok. Dahil ngayon hapon na, ang mga manok ay unti-unti na sila dumadapo sa ginawa naming dapuan. So, pasok tayo doon sa loob para makita ninyo lahat. Ito ginawa namin to para may daanan kami. Yan. Yun, may pintuan kami dito. Yun, dito na pala yung saging na pinutol namin. Pinutol ni Kuya Roque. Bro.
Sandali. Punta ko dyan. Yun, ay pakita ni Kuya Roque kung paano ginagawa ang alternative na pagkain ng manok. Ito, punta tayo doon. Ito ay si Angeline, anak ni Kuya Dudong. Yung ganyan lang ginagawa ni Kuya Roque. Yan o, sinachop niya. Yan. Yan, pag pinakain niya sa manok, ubos yan mamaya. Ayun ang paborito nila. Yun na yun, oh. I-chop mo pa yan, bro. Ganyan natin kasi magkakulang. Yan si Kuya Bro. Si Bro Roque. Ang pugi namin kapatid. In Christ. Oh, Yan. okay na? Ba't ito lang handle? Di ba sabi ko, lagyan ng handle to. Dito? So, tuloy tayo. Patuloy pa rin nag-chop-chop si Okay. si Kuya Roque. Dahil dumating kasi si Kuya Dudong, dala niya yung pinawilding na pala sa mga itak. Yan, dami no. Yan, itak pa rin yan. Yan ang alternative natin ng pagkain para sa mga manok. Yan, mga ganyan, pinagagawa nila. Pero kung mayroon na tayong asula, ibigay rin natin sa kanila. So, kung makakita na kami ng asula, gagawa kami dito ng taniman ng asula. Diyan sa likod, Meron dyan. diyan sa likod, mayroon dyan. Pwede kami magtanim ng asula dyan. Yan, itchachap yan ni Bro Roque. Yan. So instead na feeds yung ipakain sa kanila, yun na lang kakainin nila. Mas maganda pa, may high in nutrients. Haluan din naman ang pitch, pero ito, pag wala talagang pitch, ito na pakain. Oo. Wala na pambili. Kakain din naman sila ng pitch, pero mas Kain din sila ng feeds. Pero sa hapon, maganda ipakain niya sa kanila. sige. Ay, lupo. Kumusta? Mabuti naman ho. Yun si Putol. Tinawag namin Putol dahil pinutol yung buntot. Pinutol ni Kuya Roque. Itong iba, bukas naman ito. Isang puno lang ng saging, ayos na yan, marami na. Kasama ng pabo dyan. Wala na ibang hinahalo dyan bro, no? Wala. Yun lang. Pagka gusto mo talagang pwedeng haluan ng ano to eh. Yung Feeds. darak yung yan. Darak, oo. Pagka wala talagang feeds na pakain, tapos lagyan na ng Yung asin. asula, pwede rin haluan ng darak, no? Oo. Lahat naman na alternative na pagkain. Saan ka kumukuha ng darak? Bibili sa gilingan. Pero kunti lang din ang diferensya sa feeds. Hindi sila masyado na dito sa Cavite, hindi sila masyado sa darak, ano? Eh paano? Magdara ka, 14 ang 1 kilo.
Eh kung feeds, Mahal pala? Mahal. Kaya mag-feeds ka na lang. Sa feeds, meron kang mabiling yung 1,000 isang sako, yung, di ba, yung PDP, Oo. 1,100 ang isang sako. Isang sako. 50 kilos yun. Eh kung darak bilhin mo, yung 50 kilos is nasa 900 din. Oh. 700 plus. Hindi ko lang na, na lang. Mag-feeds ka na lang. Baka masama yung daliri mo, bro. Yan ang hindi pwede. Ingatan tayo ni Lord yan. Oh, yes. Amen. So, siyempre tayo rin. Ingat din tayo. Huwag muna pakainin manok, bro, ako na. Kasi, pakainin ko muna sila nito. Huwag mo namang isama yung daliri, bro. Oo. Hindi kasali yan eh. Kasali yan eh. Hindi nila makain yan eh. Baka pag-agawan nila may lasay. Mabuti kasali yung delivery ha. Yan si Kuya Dudong. Magpapakain ng baboy. Yan. Ayun, ayos na. Umiyak si Angel kanina. Walang tao, kumuha ko ng saging. Kaya pala sinabi umiiyak. Kumuha kami saging, tapos Okay. si Punta tayo doon. Sunod naman ito si Bulldog oh. Dog, akala niya pagkain. Oh. Meron ka palang iniwan kanina, bro? Ito yan si ano, So, si alternate native ka na. pumasok. Diyan ka lang, tol. Masanay ka. Ito na sila oh. Ito na yung ano namin dito sila sa pagala-gala yan dyan sila. Hinati naman ito para sa Rhode Island Red. Yan. Oh, pinakain nila yon. Oh. Ito naman sa kabila ang crossbreed namin na Black Astrolop kasama ang BPR. Yung bird Plymouth Rock. Yun. Yan, papasok na si Kuan. Yan, kakain na sila. Sasama ako doon sa kay Kuya Rookie. Tingnan nyo. Tingnan nyo, bro. Oh, sandali bro. Ayan oh. Oh. Ayan oh. Ito, ino-crossbreed namin ito. Black Astrolop at BPR. Ito mayroon kaming Shamu. Yan oh, Shamu yan oh. Matapang. Ito naman itong purebred namin Ng Black Astrolop. purebred namin na Black Astrolop. Yan. Wala nakakahalo dyan. Puro yan. Purebred. Yan. Mag-isa lang yung roster namin. At ito, 7 yung inahin. Yan isa, no, dumapo na oh, dahil hapon na kasi. Yan, kumakain pa sila. Yan. Yan oh, yan. Yan, dyan na sila gumagala. Ito yung dinivide namin ito. Ito yung sa kabila.
Ito yung Rhode Island Red, yung sa kabila. Doon sila, oh. Ito yung net ang bali pagitan. Yan, dahil dito puro yung mga crossbred na BPR. Kasama dito crossbred namin dito sa Siamo. Siamo galing daw sa Buanga to. Yan, maganda to klase manok, mabigat. Yan, oh. Yan, oh. Ito lahat sila ng itlog na. Araw-araw nag-harvest kami ng itlog. Dinalagyan namin ng fake na itlog. Para pag nakita nila may fake na itlog, doon sila itlog. Yun, doon, no. May fake na itlog doon, no. Doon sila itlog. Kita nila doon sila mag-iitlog. Dito ganun din. Ina. Ayun, no. Oh. Gusto nila kainin yan, eh. Yun, paggala-gala. Free range sila. Hanggang doon ang ano nila. Yan. Oh. Naagaw ng Siamo, eh. Ayaw ng Siamo na magkasta siya, eh. Pero minsan na pag malayo ang Siamo, makakasta yung BPR sa ibang mga inahin. Eh kung malapit, hindi sila makakasta. Yun, oh. Dito dati may puno ng saging dito. Tinumba nila. Unti-unti nila tinutuka yung puno hanggang sa matumba. Ayan, oh. Yan. Yan ang BPR namin. Yan. Ito naman sa kabila. Ito naman ang Rhode Island Red. Yan, oh. Rhode Island Red yun. Ayan, oh. Free range din yan sila. Pero purebred ang nagkakasta sa isang inahin doon. Dahil purebred yung inahin, eh. Binili namin yan sa Naik. Dalawa. At nangingitlog na yan ngayon. Lahat ito sila. Nangingitlog na. Yan, oh. Gusto kastahan ni Siamo, eh. Ito yung ginawa namin na shelter nila. So yung doon banda roon ay purebred yun. Hindi nahaluan, puro black astrolop yan. Dito may mga halo na yan. Nahaluan na yan ng katulad nito, nahaluan na ng ano yan, ng Rhode Island Red. Yan, oh. Yung liig niya may brown. Ito ganun din, oh. May brown din, oh. Yan. Kayo pagpareha sila. Yan, oh. Ito ganun din, oh. May brown din sa liig, oh. Ito sila mga crossbred dyan. Labi yung isa, oh. Patayin pa. Oh. Yun. Ito yung ginawa namin dapuan nila. Dito sila magdatapo sa gabi. Yun. Yung ganun din dito sa kabila. Yun, may dadapuan din yan. Hindi sila mag-aagawan. Yung sa kabila, ganun din. May tubig na yata dito, bro, eh. Sa labas? Itong BPR, dalawa. Nabawasan na to, eh. Tinatay namin nung nakaraan. Sarap pala yung karne nito. Tsaka malambot.
madali sa lutuin. So pag dumami na sila, di bibinta naman yung manok kasama na yung ah oh, hanggang habol. Ang linagay ni Bro Roque, kunti na lang naiwan. Dati nakakulong yan sila dito dahil gaya ng sabi ko noon, nilipat namin dito yung mula dito linipat namin doon sa kabila. Yun, para dito open na lahat dito para free sila pag gala-gala hanggang doon. Yan, hanggang doon yan, free sila sa paggala-gala. Yan, kaya tinatawag namin free range. Dito naman sa kabila ay mga Rhode Island Red. Yung month old dati na sisiw, linargay na namin dito dahil malaki na sila. Andun na sa likod ni
Yan maganda dito, free sila sa pag gala-gala. Pwede sila na magano dito, dumapo, yan. Bali dalawa yung rooster dito na Rhode Island Red. Ito yung isa. Yun. Tinagay na yung saging kanina na pinutol ni Kuya Roque. Yan, uubusin nila yun. Tutukain na nila na tutukain yan. Ito yung dahon. Oh, tinutukan nilang dahon, no? Ito sila yung mga manok na dati nakakulong dyan sa loob. So dahil inopen na namin ito mula doon hanggang dito, ikot sila dito hanggang doon. Ayan. Dapat sa tanghali ito linigo, bro. Oo, mabilis oh. Pero si Siamo mahina eh. Mahina si Siamo. Iniisip dito, puro kasta lang. Iniisip dito puro kasta lang eh. Hindi nga kumakain eh. Ayaw na kumain. Kakastahan lang niya yung ano. Ayan ako. Yan oh. Oo. Kasta na rin pala siya eh. Ganitong oras yung kasta nila, bro. Ganitong oras. Hapon. Kaya nag-aagawa niya mga yan. Maya yan. Yan oh. Oo. Kasta na si Siamo oh. Yung pag nadagdagan ito, dadami pa ito. Pag napisa yung mga itlog natin sa incubator, nawa mapisa lahat yun, bali 112. So 112 yung maging sisiw natin. So padamihin muna natin at bago natin mag marketing. Yan. Okay. Oo, pagala-gala sila. Ang lawak dito. Ang lawak oh. Sa kabila naman ay mga kambing. Yan oh, mga kambing naman yan. Umuwi na sila. Ang iba hindi pa umuwi. Medyo late ang iba pa uwi. Yan. Yan, dadami na rin itong kambing. Yan, may mga tag yan sa tinga oh. Yan doon, may mga tag lahat yan. Pinagyan namin ng mga tag bawat tinga eh. Yan. Ano yung pinagawa ni Kwan? Kuya Dudong? Oh, may itlog doon, oh.
Yan, piki diyan na itlog. Piki. Yan, pag nakita nila, iitlog sila dyan. Yan. Doon naman sa labas, native. So maglagay si Bro Roque ng dahon para kainin nila. Yo, tinan mo. Yun, shoot, ano yun mo? Saging niya. Yan, kumakain sila ng dahon. Ano, kumakain sila ng dahon, no? Oh. Uubos na nila yung dahon dito kaninang isa. Yung mga halo na ito na Black Astrolog na crossbreed na ito sa Rhode Island Red tulad nito. Yan. Yung ganun din ito. Yan, crossbreed ulit sa kay Siamo. Siamo bro, no? Bro. Puro habo lang siya eh. Japanese Siamo. Ah, Japanese Siamo? Barb mouth truck. Barb Plymouth truck. Yan o, BPR. Kaya ngayon ng kasta nila, bukas yung itlog. Ayari, oo. Pasok siya kagad, oh. Hindi naman natuloy dahil nahabol ni Siamo.
hanggang dito na lamang. At hanggang sa muli, maraming salamat. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and share. At i-share nyo na rin sa iba na gustong manood, lalo na sa iba pang gustong mag-alaga ng manok. So, okay. Maraming salamat. At to God be the glory. Thank you. And God bless you. Bye-bye.